tinatanong ni Roque kung ano ba yung lagi nila sinasabi, kikidnapin na daw ho ba si Senator Bato de la Rosa. Panoorin at pakinggan po natin yung stress na humbaklaho, mga boss. Umaga, araw po sa inyong lahat. No? Well, ako po'y nagulantang ng aking pagkagising. Ang unang-unang nakita ko sa aking cellphone. Si Boy Tinapay ang nito. Si Boy Tinapay ang nag-edit nito. Bakit naman ganyan ang itsura ni Roque? Alam niyo naman na stress na yung tao tapos ganyan pa yung pinili yung picture. Ikaw talaga, Boy Tinapay. Ha? Oh. Game, Roque. Ano yung gumulantang sa iyo pagkagising mo? Ay ang balita na sang-ayon kay Ombudsman Boying Remulla ay nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC. Oh. Siyempre, yun na sabi. Ako, madami nagsasabi sa akin, Mark, wala pa. No? Hindi pa dapat agad paniwalaan si Boying Remulla. Si Boying Remulla, hindi pa paniwalaan. Alam niyo po na ombudsman na ngayon yan. No? Kahit nung DOJ secretary pa lang yan. Pag sinambit niyan, mga kababayan, nangyayari. No? Ang suspetsa ko ho dito, siguro meron ng isang kumausap sa Pangulo, galing sa ICC na yung isang senador nyo dyan sa Pilipinas, lalabasan namin ng warrant of arrest. Siguro naikwento ng Pangulo kay Boying Remulla. Kaya naman si Boying Remulla nadulas naman mga bossing. At saka yung kumbaga eto baka sabihin nyo kidnapping na naman. At least ito pinaalam na namin sa inyo. Yun nga lang. Humaba ang araw nang na-stress si Bato. Sa isipan ng marami. Kung nakuha nilang kinidnap si Tatay Digong papunta rito, kikidnapin ba nila uli si Senator Bato papunta? Anak ng tinapahayop sa naratibo no? Kikidnapin ba nila si Senator Bato de la Rosa? Ibang klase yung mga anuhan ni Roque talaga. Rito, no? Sa Hague. Well, bago tayo pumunta ron, merong issue. Dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla? Kami, ako, di ba? Kayo, bahala kayo kung ayaw niyong paniwalaan, lalo na si Bato de la Rosa. Di wag mong paniwalaan, bigla kang damputin dyan. Na meron ng warrant of arrest, gayong wala pa namang balitang ganyan sa webpage ng ICC at sabi nga ng tagapagsalita ng ICC, ang tanging official source of information ay ang webpage ng ICC. Huwag ka mag-alala, Roque, siguro mga ilang araw lalabas na din yan. At sinabi rin ng kapatid ni Ombudsman Remulla na si Secretary Remulla ng DILG na wala rin silang notice, no, na nasa red notice list na Interpol si Senator Bato. Sige, okay lang yan, magpakampante kayo at least sa sobrang kampante ninyo, bigla na lang matsyempohan si Bato de la Rosa, hawak na pala ng mga kapulisan ng CIDG yung warrant of arrest niya. O yan, mabibigla na naman kayo. Diba? Ewan ko kung magpapakita si Senator Bongo doon at kung magdadala ng pizza para kay Bato de la Rosa dahil baka mamaya, kumbaga malapit na din yung kanyang warrant of arrest, baka isama na papunta doon. O diba? Naku, baka magsumbong na naman si Bato de la Rosa kay Donald Trump. Kumpadre niya daw ho yun Baka ipakumpiska ni Bato de la Rosa yung yung eroplanong susundo sa kanya. Di ba? Ay, Senator Bato, anak ng tinapa, huwag mong kakalimutan yung pangako ni Robin Padilla sa iyo na kapag ka daw ikaw ay inaresto o pagka ikaw daw ay isinama na ng ICC, sasamahan ka daw niya doon sa pagkaka-aresto mo. Kaya, Bato, itaga mo sa isip mo yan. Nasasamahan ka. At least kami naman, mga Pilipino, ano ang magiging benepisyo sa aming mga Pilipino noon? Wala pong iba, mga boss chief mo, sir. Kung di po, mababawasan ng isang walang kakwenta-kwentang senador na ang ginagawa lang puro lamon. Diba? Dalawa na agad sila, mga bossing. Well, unang-una po, sa tingin ko po, kinakailangan paniwalaan ang sinabi ni Secretary. Wag na. Wag na, okay na yung pakampante kayo. No? Wag niyong problemahin niya si Ombudsman Remulla. Secretary Remulla. Bakit? Well, naranasan na po natin yan sa kaso ni Tatay Digong. Marunong palang mag-analisa itong si Roque talaga,
isa sa pinagsisisihan ko, habang ako po ay wala na sa Pilipinas, tinanong po ako ni Executive Secretary Medialdea noong mga panahon na sila ay nasa Hong Kong. Hari, sa tingin mo ba, meron na bang warrant of arrest ang ICC labang kay Tatay Digong? Ay, baka naman mamaya isiningit mo lang yung sarili mo dyan, ha? Isinali mo lang yung sarili mo dyan, baka wala ka naman sa eksena talaga. Kasi di ba ang sabi sa kanya ni Ombudsman Remulla, eto si Harry Roque, pinipilit yung sarili niya sa mundo ng politika. Baka na naman sinisingit mo. Kasi kailangan ni Roque talaga yun dahil yun yung naratibo niya na paghingi po ng asylum doon po sa ICC. Kaya paulit-ulit po siya doon, mga boss. Di ba? Ang sinagot ko, check ko muna ES. So pinuntahan ko webpage ng ICC, walang balita. Tinignan ko ang Interpol, walang red notice alert kay Tatay Digong kasi nasa computer naman po yan. Tinawagan ko pa ang mga estudyante ko na nasa DFA para ipatanong kung merong notice na nakuha ang embahada sa Netherlands sa warrant of arrest na in-issue o kung merong ang na-issue warrant of arrest kay Tatay Digong. Ang sagot, wala. So matapos ko ma-check sa wala, pero inaresto pa din. Siyempre mga kababayan, sasabihin ba sa inyo, arestuin ka namin sa ganitong oras? Di nagtago ka na. Diba? Kumbaga, papitik pa lang yan webpage ng ICC, sa webpage ng Interpol, at doon sa mga taga-Philippine Embassy na wala pang warrant of arrest sa kanilang pagkakaalam. Ang sabi ko kay ES, sa tingin ko wala pa kasi ito yung mga tinawagan ko, chinek ko, at wala naman kahit sino sa mga tinawagan ko para ikaw pala may kasalanan Hindi mo sila inabisuhan na pwedeng may Ako mga bossing, although, syempre may din ako, meron din akong iniisip na baka wala naman, ganito, ganyan. Pero, nung mga panahon na yun, lamang sa isip ko na may arrest warrant to kasi may mga nagpo-formation ng mga police, although hindi ganun ka visible. Naging visible na lang kasi sila, mga kababayan, nung natiyak na sumakay na at nasa eroplano na ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Sinungaling sa akin. Pero anong katotohanan? Meron na pala talagang warrant of arrest. At ang patakaran ng ICC, bagamat ang ICC webpage ang tanging source of information na opisyal sa mga pangyayari sa ICC, pag nagkaroon ng issuance of warrant of arrest, initially, sinisekreto yan. Syempre, para hindi kayo makapagtago. Ito nga ay para hindi makatakas ang isang akusado at mahuli agad. Baka mamaya bigla kasing mamundok si Bossing Bato de la Rosa mahirapan pa ng paghuli. Kailangan pa ng mga scout ranger, di ba? Pagpanik doon sa mga kabundukan dyan. At least, siguro ano sa tingin nyo? Nadulas lang kaya si Boying Remulla? Doon o talagang sinadya niya na ipaalam na may warrant of arrest ka, Bato de la Rosa, di ba? At kaya ako po pinagsisisihan na sinabi ko na parang wala pang warrant of arrest, yun nga po. Dahil nagkaroon ng conclusion sa pagpupulong sa Hong Kong na wala pang warrant of arrest, si Tatay Digong nagaling sa ICC, baka luka na warrant of arrest pa lang, po pwedeng harapin ni Tatay Digong yan sa Pilipinas. Pero kung siguro ang sinabi ko is yung patakaran ng ICC na talagang sinisekreto muna ang issuance of warrant of arrest para mahuli yung akusado, baka mamaya napigilan na pag-uwi ni Tatay Digong, no? Dahil alam natin. Wanted na lang, parang si Kibuloy doon sa saan ba yun? Basta sa Estados Unidos. Komento nyo dyan, no? Kung sa wanted si Kibuloy. Sa FBI, di ba? Tama, yan, sa FBI. Na kapag talagang may warrant of arrest, talaga namang ang mga Marcos administration na ibakipagtulungan para isurrender siya. At in fairness to Secretary Remulla, Ombudsman Remulla, kung si Marcos Jr. ay bale-balentong na nagsasabing hindi makipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan, itong si Secretary Remulla consistent makikipagtulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makipagtulungan. Pero Naku po. Ayan na po, mga kababayan. Alam niyo ho, ang tumatakbo sa isip ko, Interpol at ang ICC nag-uusap na po ngayon. No?
simula po nung lumabas yung mga may pangalan ng mga retracted, panigurado ho yan, yung dalawa na yan, nag-uusap na po para sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Para sa pag-aresto kay Bato de la Rosa, inaresto na nga si dating Pangulo, aarestohin ulit. Tuloy, baka kausap na nga din po kung sinong pulis yung huhuli o aaresto dito kay Bus Bato. Totohanan nga, wala pang red notice alert kay Tatay Digong ang Interpol at ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yun ay nasa Hong Kong. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant. Wag na nga, anak ng tinapa naman yan. Ayaw mo lang nakalmado si Bato de la Rosa, okay na yan, no? Para kapag ka nagkaulihan, kalmado lahat. Fares na si Mamaya kapag ka sinabi mo, Bato, totoo talaga yung ICC na yon na talagang may arrest warrant, baka magpatay na ng cellphone yan. Hindi lang 24 oras, baka forever nang magpatay ng cellphone yan. Alam nyo, tingin ko hindi gagawin yan yung magtatago doon sa loob ng Senado. Bakit? Mga bossing. Siyempre, hindi naman tatagal din ho yan. Hindi tatagal ng 3 buwan, ang 5 buwan, 4 na buwan, o kung ilan man, kung gaano man kadaming buwan nang nandoon lang sa Senado Mapipilitan at mapipilitan lumabas. So, ang tingin ko, talagang tatago yan doon sa kagaya nung ginawa niyang pamumundok ho. Senator Bato. Pangalawang tanong, makikidnap pa muli nila makikidnap, si Senator ito na po, exciting na naman sila, makikidnap na naman. Bato, gaya ng nakidnap nila si Tatay Digong. Bakit uli kidnapping ang tawag natin dyan? Bakit? Kasi meron pong proseso na kapag ka mga kapulisan at unipermado, hindi kidnapping ang tawag dyan. Pero kung pinilit at sa pilitang dinakip, kinuha, no, ng mga pribadong citizen, yun tingin ko ang kidnapping, Roque. nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kinakailangan bago mapadala sa dahig, idaan muna sa lokal na hukuman para sa dalawang bagay. Unang-una, para mag-garansya ang karapatang pantao ng nasasakdal bago ipadala sa dahig. Pangalawa, para masiguro nga. Bakit hindi nyo isinampa yun para kay dating Pangulong Duterte? Hindi, sinampahan si Boying Remulla. Kaya lang halata ng mamamayang Pilipino, nako, etong pagsasampa ng kaso kay Boying Remulla, ano lang ito kumbaga para mapigilan lang yung pagiging ombudsman ni Remulla Kasi nga sabi nung ibang mga DDS, nung mga maliliit na mga DDS, yung mga pandak ang sabi, pag si Boying ang naging ombudsman, patay tayong lahat. Bakit? May mga kabulastugan kayong ginagawa. Kaya nasabi nito paso kaya yun? No? Meron kaya silang kabulastugang ginagawa, kaya po natatakot sila na si Boying Remulla ang maging ombudsman? Tingin ko ayan na ayan. Magkakaalaman na. Diba, Topacio? Na dapat siyang i-extradite sa ICC dahil ang ICC ay merong jurisdiction. Dahil hindi po nagawa yan, ang sinasabi natin, kidnapping. Kasi hindi nasunod mismo yung sinasabi o nakasaad sa Rome Statute. At bukod pa dyan, nung panahon na siya ay inaresto dyan sa Villamor, na hindi siya pinakitaan ng warrant of arrest. Now, ang tanong. Ano daw? Hindi daw siya pinakitaan ng warrant of arrest? Okay, parang mali yun Parang di totoo yun Ulit niya. Sa ICC dahil ang ICC ay merong jurisdiction. Dahil hindi po nagawa yan, ang sinasabi natin, kidnapping. Kasi hindi nasunod mismo yung sinasabi o nakasaad sa Rome Statute. At bukod pa dyan, nung panahon na siya ay inaresto dyan sa Villamor, na hindi siya pinakitaan ng warrant of arrest. Uy, kita yun, kasinungalingan yan. Kitang-kita naming lahat yun. Binasahan pa nga ng Miranda rights Diba? Okay, mali yan. Kasinungalingan yung sinasabi mo. Bakla ka na nga, sinungaling ka pa. Now, ang tanong, pwede bang maulit muli yan? Sinabi ko, bakla siya. Hindi. Sorry, Rocky. Ako nga pala yung vlogger na hindi naniniwala na ikaw ay bakla. No? Dahil sa tigas ng iyong pananalita. Pag sinasabi mo, Ronil Yang, tingnan natin kung mapapataples natin si Ronil Yang. Yun nga pala ang basihan ko na lalaking lalakwe si Roque, mga bossing.
no? Siguro mahilig lang pong magpa-topless ng kapwa lalaki si Roque kaya nasabi niya yun. Pero habang naririnig ko po yung binabanggit ni Roque, lalaking lalaki po ang pagkakarinig ko, matigas po ang pagkakasabi ni Roque doon mga boss. Well, ang sagot, pwede. Kasi nakita natin na sa larangan ng politika, habang nandiyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin at gagawin nila. At tignan mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na Kaya kayo, alam nyo, mayayari ka ni Sara Duterte. Kaya lalong hindi kayo mabigyan ng interim release kasi yung mga press release ninyo, yung mga sinasabi ninyo, illegal ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Samantalang yun, legal na legal ho yung pagkakagawa, no, with matching arrest warrant of arrest at pagbabasa ng Miranda rights at 12 oras bago maisakay sa eroplano. At kayo pa yung nanakit doon sa mga kapulisan, si Hanilet namukpok ng cellphone sa ulo. na imposible Tsaka yung mga jailbreak nila, yun po yung mga dahilan kung bakit hindi mapagbigyan yung interim release nila. sakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga ihaharap muna siya sa lokal na hukuman at babasahin niyo yung ating mga posts at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yon, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Hindi ko akalain napakakapal at napaka-brazen ang pagbaliwala ng batas. Wala Talagang kailangan na doon. Tingin ko yung kay Bato, ganyan din ang mangyayari, Boss Roque. Tingin ko yung kay Bato, siguro may konting resistance yan. Ano? Yung may konting pagpalag. Pero wala na din yan. Titiklop na din ho yan. No? Unless kung manlaban talaga si Bato de la Rosa, kung makipag-barilan talaga si Bato de la Rosa sa ating mga kapulisan. Pero to, Bats, wag mong gagawin yun. Bakit? Mahalin mo ang buhay mo. Kasi pwede ka namang bisitahin ng mga pamilya mo doon mismo sa ICC. Di ba? Kaya wag mong gagawin yung manlaban. Okay ka na dyan, no? Ayos ka na dyan. Yung tipo bang nabibisita ka ng pamilya mo doon mismo sa ICC. Nako po.